I-imagine nyo muna ito. Isang nagyayelong tundra noong Ice Age. Biglang may lumitaw na anino sa likod ng bunto ng nyebe at nakita mo siya, isang dambuhalang saber-toothed tiger na may pangil na kasing talim ng punyal. Parang gawa-gawa lang, 'di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa ngayon, ang mga pinakamagagaling na isip sa mundo ay nagtatrabaho upang gawing totoo ang pantasyang ito? Ito ang Project Resurrection, proyekto ng pagkabuhay, at ang layunin nito ay buhayin muli ang mga higanting matagal nang nawala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng detalye, mula sa paghahanap ng perpektong DNA hanggang sa mga hindi kapanipaniwalang etikal na problema. At bago matapos ang video, malalaman mo kung makikita pa ba natin ang isang buhay na Smilodon or mananatili na lang itong pangarap. Nga pala, sa tingin nyo ba, tama bang buhayin muli ang mga patay na hayop na kumakain ng laman? Isulat nyo ang inyong opinyon sa comment section ngayon na simulan na natin ang diskusyon. Bago tayo sumisid sa mundo ng gene engineering, kilalanin muna natin ang ating bida, ang saber-toothed tiger, or mas tamang tawagin na Smilodon, ay hindi talaga tiger sa modernong kahulugan. Isa itong ganap na naiibang lahi ng pusa, feline, na nanirahan sa North at South America noong panahon ng Pleistocene. Nawala ito mga 10,000 taon na ang nakalipas, kasabay ng mga mammoth at higanting sloth. Ang pangunahing katangian nito, syempre, ay ang hindi kapanipaniwalang 18 sentimetrong pangil. Pero hindi lang ito pusa na may malalaking ngipin. Ang Smilodon ay isang malakas at siksik na mandaragit, para itong pinaghalong leon at oso na sadyang ginawa para manghuli ng megafauna. Ang ideya na buhayin ito ay bahagi ng mas malawak na konsepto na tinatawag na de-extinction o pagbabalik buhay ng mga species. Ang pinakatanyag na kandidato para sa pagkabuhay muli ay ang woolly mammoth. Ngunit ang saber-toothed tiger ang susunod, at ito ay mas komplikado at mas nakakaintriga na hamon para sa agham. Kung gayon, paano ba nagsisimula ang proseso ng pagbuhay sa isang species? Natural, sa paghahanap ng genetic material. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay makahanap ng sample ng DNA ng saber-toothed tiger na nanatiling nasa napakagandang kondisyon. Ang perpektong lugar para sa mga ganitong klase ng finds ay sa permafrost. Ang mga tissue na nababalutan ng yelo ay kayang panatilihin ang biological material sa loob ng 10,000 taon. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming material ang nakukuha ng mga siyentista tungkol sa mga mammoth, dahil sa mga nakita sa Siberia. Ngunit may malaking problema sa Smilodon. Nabuhay sila sa mas mainit na klima, lalo na sa teritoryo ng kasalukuyang Estados Unidos. Walang malawak na rehiyon ng permafrost doon. Ang pangunahing nakikita nila ay mga buto at ngipin mula sa La Brea Tar Pits sa Los Angeles. Mahusay ang bitumen o aspalto sa pagpreserba ng mga buto, pero nakakasira ito sa marurupok na molekula ng DNA. Kaya naman, ang paghahanap sa hindi nasirang genome ng Smilodon ay parang naghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami na nasunog pa. Kahit paswerteng makakita ang mga siyentista ng sample apo sa isang nagyayelong sulok ng Alaska, ang susunod na problema ay ang pagkasira ng DNA. Walang awa ang panahon sa genetic code. Ang molekula ng DNA ay may sariling half-life na tinatayang 521 taon. Ibig sabihin, pagkaraan ng 10,000 taon mula nang mamatay ang huling Smilodon, ang matitira na lang sa genome nito ay napakaliit at watak-watak na mga piraso. Isipin mo na kinuha mo ang librong War and Peace, pinadaan mo sa shredder,
at pagkatapos ay sinusubukan mong buuin itong muli. Wala ka ng buong pahina, kundi mga pira-pirasong salita at letra na lang. Ang pagbabalik sa orihinal at malinaw na teksto mula rito ay halos imposibleng gawain. Kaya naman, ang ideya ng pag-clone ng mga dinosaur na ang DNA ay milyon-milyong taon na ay maituturing na puro science fiction lamang. Sa kaso ng saber-toothed tiger, mas may pag-asa pa. Pero ang problema ng pagkakawatak-watak o fragmentation ay nananatiling pangunahing sakit ng ulo ng mga geneticist. Pero paano nga ba balak lutasin ng mga siyentista ang palaisipang ito na bilyon-bilyon ang piraso? Dito na pumapasok ang mga supercomputer at ang tinatawag nating bioinformatics. Ang prosesong ito ay tinatawag na genome sequencing. May mga espesyal na makina na nagbabasa ng bawat natitirang fragmento ng DNA at pagkatapos ay ginagamit ang malalakas na algorithm para buuin ito sa tamang pagkakasunod-sunod, parang isang dambuhalang jigsaw puzzle. Ngayon, para malaman kung paano ito bubuuin, kailangan ng mga siyentista ng reference genome. Ito ang kumpletong genetic map ng pinakamalapit na kamag-anak na buhay pa. Sa kaso ng sa mammoth, ang pinakamalapit na kamag-anak ay ang Asian elephant. Pero sino naman kaya ang pinakamalapit na kamag-anak ng Smilodon? Ipinakita ng mga pag-aaral na nakakagulat man, hindi pala ang mga modernong tigre at leon ang pinakamalapit nilang kamag-anak. Naghiwalay na ang landas nila sa puno ng ebolusyon, mahigit 20 milyong taon na ang nakalipas. Ito ang nagdudulot ng matinding komplikasyon. Kapag mas malayo ang kamag-anak, mas mahirap punan ang mga puwang sa sinaunang DNA. Dahil napakaraming pagkakaiba sa genes, ipagpalagay natin na matapos ang matagal na paghahanap, napagdesisyunan ng mga siyentista na ang African lion ang pinakamahusay na kandidato para maging batayan o ang template. Nagkakatulad ang kanilang genome ng mahigit 90%. Ngunit ang natitirang iilang porsyento na yon ang siyang nagpapasmilodon sa smilodon. Ang laki nito, ang pambihirang lakas, ang naglalakihang pangil, at marahil pati na ang balahibong may guhit o batik. Ngayon, magsisimula na ang pinaka-interesanting bahagi, ang genetic editing. Gagamitin dito ang revolusyonaryong teknolohiya na tinatawag na CRISPR-Cas9. Sa madaling salita, ito ay parang mga molecular na gunting na kayang putulin ng eksakto ang ilang bahagi ng genome ng isang hayop at palitan ito ng gene mula sa iba. Kailangan nilang kumuha ng genome ng leon at magsagawa ng libu-libo. Kung hindi man ay 10,000 tiyak na pagbabago para lang maging genome ito ng saber-toothed tiger. Ito ay napakabusising trabaho. Maihahalin tulad sa isang restorer na unti-unting binubuo ang isang nawawalang obra maestra. Ang proseso ng pag-i-edit sa genome ng leon ay ganito. Kukuha ang grupo ng mga genetisista ng buong DNA mula sa isang African lion at ikukumpara nila ito sa na-reconstruct, ngunit hindi kumpletong genome ng Smilodon. Gagamit sila ng isang espesyal na programa upang ituro o i-highlight ang lahat ng pagkakaiba. Pagkatapos, sa tulong ng teknolohiyang CRISPR, sistematikong sisimulan ng mga siyentista ang pag-aayos sa DNA ng leon. Halimbawa, hahanapin nila ang gene na responsable sa haba ng pangil ng leon at papalitan ito ng bersyon ng gene mula sa Smilodon, yung nagkokodigo para sa pagpapalaki ng dambuhalang sa bretulad na pangil. Gagawin din ito sa mga gene na may kinalaman sa muscle mass, sa estruktura ng kalansay, at posibleng pati na rin sa kulay ng balahibo. Hindi ito paglikha ng bagong nilalang mula sa wala, kundi isa itong malalim na modipikasyon sa isang hayop
na umiiral na. Ang bawat pagpapalit na ito ay isang napakakomplikadong operasyon sa antas ng molekula. Libu-libong operasyon ang kailangan upang ang sel ng leon ay maging genetically kahawig ng sel ng patay na maninilang iyon. Kaya naman, pagkatapos ng ilang buwan o kahit taon ng trabaho sa laboratorio, mayroon ng handa at na-edit na genome ng Smilodon ang mga siyentipiko. Pero sa ngayon, impormasyon or code pa lang ito. Para maging buhay na organismo, kailangan itong ipasok sa isang cell at piliting magsimulang maghati. Dito papasok ang isang klasikal ng paraan na tinatawag na somatic cell nuclear transfer or SCNT. Sa paraang ito rin na i-clone ang sikat na tupa, si Dolly. Kukuha ang mga siyentipiko ng egg cell sa isang babaeng African lion, aalisin ang orihinal nitong nucleus or DNA ng leon at papalitan ng bagong nucleus na may lamang synthesized na genome ng Smilodon. Pagkatapos, gagamitan nila ito ng mahinang electrical charge para ma-stimulate ang egg cell. Sa ganitong paraan, mapapaniwala nito na na-fertilize na siya at magsisimula itong maghati. Kapag nagtagumpay ito, pagkalipas ng ilang araw, makakakuha sila ng napakaliit na embryo ng saber-toothed tiger na handa na para sa susunod at pinaka-risky na yugto. Ngayon, kinakaharap ng agham ang marahil pinakamalaking hadlang sa buong proyekto, ang paghahanap ng angkop na hihiraming inunan o surrogate mother. Kailangang mabuo ang Smilodon embryo sa loob ng 72 araw at ang tanging pwedeng gamitin para dito ay ang African lioness o babaeng leon mula sa Africa at dito na magsisimula ang malaking problema. Posibleng tanggihan ng immune system ng inang leon ang embryo dahil ituturing niya itong banyaga o foreign object. Kahit pa magkakamag-anak ang mga species na ito, ang kaunting pagkakaiba lamang sa biochemical ay pwedeng magresulta sa pagkalaglag ng sanggol. Hindi pa natin lubos na nauunawaan ang lahat ng komplikadong interaksyon sa pagitan ng embryo at ng katawan ng inang magdadalang tao. Bukod pa rito, ang pagbubuntis ay isang masalimuot na sayaw ng hormone. Ang mga hormone na ilalabas ng Smilodon fetus ay maaaring hindi tumugma sa inaasahan ng katawan ng leon na magdudulot ng problema sa pag-unlad nito. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bibihira ang matagumpay na pagdadalang tao sa pagitan ng magkaibang species. Kahit pa sa mga modernong hayop ngayon, bukod sa isyo ng hindi pagtutugma ng kemikal or biochemical incompatibility, mayroon ding mga seryosong problemang pisikal. Kahit kamag-anak ng leon ang Smilodon, magkaiba ang kanilang katawan. Mas mababa ito, pero mas matipuno at siksik. Mas makakapal ang buto nito at grabe ang pagka-develop ng mga kalamnan sa balikat. Ang isang adultong Smilodon ay tumitimbang ng hanggang 300 kilo. Samantalang ang malaking babaeng leon ay nasa 180 kilo lang. Ibig sabihin, malamang na mas malaki at mas mabigat ang kuting ng Smilodon kaysa sa karaniwang anak ng leon. Nagdudulot ito ng matinding dagdag na bigat sa katawan ng inang leon na nagsisilbing surrogate mother habang nagbubuntis. Maaaring maging sobrang hirap o imposibleng manganak ng walang cesarean section. Anumang paglihis sa sukat o bilis ng paglaki ng fetus ay maaaring maging sanhi ng kamatayan para sa kapwa-anak at ina. Kailangan panghanapan ng solusyon ito ng siyensya marahil sa pamamagitan ng hormonal therapy o maingat na pagpili sa pinakamalalaki at pinakamalalakas na babaeng leon. Ipagpalagay natin na nalampasan na ng mga siyentista ang lahat ng pagsubok at nabuhay na sa mundo ang kauna-unahang clone na kuting ng Smilodon. Pero nagsisimula pa lang
ang tunay niyang problema. Hindi lang galing sa genes ang bumubuo sa isang buhay na organismo. Kasama na dyan ang trilyon-trilyong mikroorganismo na naninirahan sa bituka nito. Iyon ang tinatawag na microbiome. Ang mga bakterya na ito ay tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, humuhubog sa immunity at nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan nito. Ang kuting ng Smilodon ay magkakaroon ng microbiome na minana sa kanyang surrogate mother na Leonessa at hinubog ng modernong gatas at pagkain. Ngunit ang sarili niyang sistema ng panunaw ay genetically nakatakda para sa dieta noong Ice Age at nangangahulugan yon ng ibang-ibang uri ng bakterya. Ang pagkakasalungatan na ito ay posibleng magdala ng malalang sakit, problema sa pagtunaw, allergies, at mahinang immune system. Mabubuhay nating muli ang katawan ng maninila pero hindi natin kayang ibalik ang panloob na mundo ng mga microbe nito at ito ang magiging kahinaan niya. May isa pang mahalagang tanong. Magiging Smilodon ba talaga ang kinopya pagdating sa pag-uugali? Ang malaking bahagi ng pag-uugali ng mga hayop ay hindi likas na instingto, kundi natutunan. Tinuturuan ng kanilang ina ang mga kuting na manghuli. Ipinapakita niya kung paano sumubaybay sa biktima at kung paano gawin ang kagat na nakamamatay. Ngunit ang kuting na Smilodon natin ay lalaki sa pangangalaga ng isang inainahang leon. Tuturuan siya nito na mangaso sa paraang pangleon, ang habulin ang biktima at makipagtulungan sa grupo. Gayunpaman, ang buong katawan ng Smilodon, ang malalaking paa sa harap at ang marurupok na pangil ay idinisenyo para sa ibang taktika, ang pagtatambang sa mababagal at malalaking biktima. Kailangan niyang ibagsak muna ang biktima bago niya gamitin ang kanyang mga pangil. Ang pagtatangkang mangaso na parang leon ay maaaring magdulot ng pinsala or mas masahol pa, ang pagkaputol ng kanyang mamahaling sable or pangil. Ang resulta ay isang nilalang na bagamat Smilodon sa henetika ay isang walang direksyon at nalilitong leon pagdating sa pag-uugali. Sa puntong ito, iwanan muna natin ang teknikal na komplikasyon at ituon ang pansin sa etika. May karapatan ba talaga tayong ibalik sa buhay ang isang species na matagal nang naglaho? Sinasabi ng ilang siyentista at pilosopo na ito raw ay ating tungkulin. Tao ang naging sanhi ng pagkawala ng maraming uri. Kaya kung may kakayahan tayong teknolohikal para itama ang ating pagkakamali, nararapat lamang na gamitin natin ito. Ito ay maituturing na isang kilos ng pagbabalik ng katarungan. Gayunpaman, nagtatanong ang mga sumasalungat, hindi ba ito nagpapakita ng sukdulang pagmamataas o kayabangan ng tao? Nagsisimula na tayong umarte bilang Diyos. Nagpapasya kung aling species ang dapat mabuhay at aling species ang mananatiling nakabaon sa nakaraan. Hindi natin matatanong ang mismong nilalang kung gusto ba nitong bumalik sa isang mundo na lubos na banyaga sa kanya, kung saan wala na ang natural niyang tirahan, ang kanyang mga pagkain at ang kanyang mga kauri. Ito ay desisyon na tayo mismo ang gumawa para sa kanila dahil lamang sa ating sariling kuryosidad at ambisyon. Sa totoo lang, ang unang Smilodon na lilitaw at ang lahat ng isusunod pa ay hindi ituturing na ligaw na hayop, kundi isa lamang laboratory exhibit. Ang buhay nila ay patuloy na babantayan sa mga sterile na kulungan. Ang bawat kilos nila ay itatala at ang bawat kain nila ay susing aalamin. Sila ay magiging paksa ng walang katapusang pag-aaral at pananaliksik. Hindi natin sila pwedeng basta-bastang pakawalan sa kalikasan. Iresponsable at malupit yon. Ngunit kung hindi, gumagawa tayo ng isang nilalang na nakatakdang ikulong habang buhay. Bukod pa rito,
Malayo pa sa perpekto ang proseso ng cloning. Maraming cloned na hayop ang nagdurusa sa mga birth defect, maagang pagtanda, at iba't ibang uri ng sakit. Handa ba tayong akuin ang responsibilidad para sa posibleng pagdurusa ng nilalang na nilikha lang natin para sa pansariling interes ng siyensya? Ngayon, isipin natin ang pinakahindi kapanipaniwalang sitwasyon. Nagtagumpay ng husto ang proyekto. Nakagawa ang mga siyentipiko ng malusog at dumaraming populasyon ng mga saber-toothed tiger. Ano na ang susunod? Saan natin sila ilalagay? Pakakawalan ba sila sa savanna ng Africa? Makikipagkumpetensya sila sa mga leon at leopardo. Mangangaso sila ng mga hayop na hindi pa nakaranas ng ganitong uri ng mandaragit at wala pang panlaban. Maaari nitong sirain ang napakasensitibong balanse ng isang buong ekosistema. Pakakawalan ba sila sa North America ang kanilang makasaysayang tahanan? Ngayon, may mga tao na nakatira roon, may mga nagpapastol na baka, at may mga turistang naglilibot. Ang paglabas ng isang super mandaragit na tumitimbang ng 300 kilo ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Ang muling pagkabuhay ng isang uri ay maaaring magbanta sa buhay ng dos-dosenang iba pang kasalukuyang nabubuhay. Nanganganib tayong lumikha ng isang invasive species kung saan ang problema sa mga kuneho sa Australia ay magmumukhang walang kwentang abala lamang. Kaya, magandang tingnan natin. Halimbawa, ang proyekto ng Colossal Biosciences na layuning buhayin ang woolly mammoth. Bakit kaya sila ganoon kasigurado na magtatagumpay sila? At bakit itinuturing na mas makatotohanan at etikal ang proyektong ito? Una, mas marami silang nakuwang dekalidad na genetic material mula sa permafrost ng Siberia. Ikalawa, ang gagamitin nilang inang kapalit, ang Asian elephant, ay mas malapit na kamag-anak ng mammoth kumpara sa relasyon ng leon sa Smilodon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, may malinaw na layuning pang-ekolohiya ang proyektong ito. Ayon sa mga siyentista, ang pagbabalik ng mga dambuhalang ito sa tundra ay makakatulong para maibalik ang sinaunang steppe ecosystem, mapabagal ang pagkatunaw ng permafrost, at labanan pa ang pagbabago ng klima. Dahil dito, nagkakaroon ng pandaigdigang kahulugan ang kanilang trabaho na higit pa sa simpleng pag-usisa. Kaya naman, ang proyektong muling buhayin ang mammoth ay matatawag na isang matibay na tagapanguna para sa buong larangan ng de-extinction. Kung magtagumpay ang colossal team na makagawa at makapanganak ng isang viable or buhay na munting mammoth gamit ang isang inahing elepante, isa itong napakalaking tagumpay. Sa pamamagitan nito, mapagtatagumpayan nila ang interspecies surrogacy technology para sa mga hayop na matagal nang napatay. Malulutas nila ang mga problema sa immune rejection, hormonal synchronization, at marami pang ibang komplikadong issue. Lahat ng kaalaman at teknolohiyang ito ay maaari nang i-adapt o gamitin para sa iba pang mas komplikadong proyekto, kasama na ang ating saber-toothed tiger. Ang tagumpay sa mammoth ay magbibigay ng napakahalagang karanasan at higit sa lahat, makakahatak ng malaking pondo para sa larangang ito. Kaya naman, tila kakaiba man itong pakinggan, ang daan pala sa muling pagbuhay sa saber-toothed cat ay dadaan muna sa Siberian tundra at sa mga kawan ng elepante. Mayroon ding mas kakaibang ideya. Mga ideyang parang galing lang sa science fiction. Pero seryosong pinag-uusapan ng mga eksperto. Halimbawa, paano kung huwag na nating subukang i-clone ang isang buhay at nakakaramdam na nilalang, kasama ang lahat ng problemang etikal nito? Sa halip, bakit hindi na lang gumawa ng biological avatar nito? Gamit ang synthetic biology,
Kayang palakihin ang mga muscle tissue, buto, at iba pang organo ng Smilodon sa test tube at buuin ito bilang isang biorobot. Isang maunlad na artificial intelligence, AI, ang siyang mamamahala sa nilalang na ito. Ito ay sasanayin gamit ang lahat ng datos mula sa paleontolohiya tungkol sa ugali ng mandaragit. Magkakaroon tayo ng eksaktong kopya ng Smilodon. Makakapag-aral tayo ng biomechanics nito at mga gawi sa pangangaso. Pero wala tayong lilikhain na may malay na nilalang na magdudusa lang sa hawla. Siyempre, napakalayo pa ng panahong mangyayari ito. Pero ang ganitong pamamaraan ay makakabawas sa maraming problemang etikal na kaakibat ng tradisyonal na pag-clone. Ngunit, may isang bagay na hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala, ang usapin ng pera. Ang proyektong muling pagbuhay sa Smilodon ay abot sa mala-astronomikal na halaga, daan-daang milyon o baka bilyon-bilyong dolyar. Sa halagang iyan, halos lahat ng kasalukuyang endangered na malalaking pusa ay masasalba, mula sa Amur tigers, snow leopards hanggang sa Far Eastern leopards. Taon-taon, dos-dosenang hayop ang nawawala at napakaliit lamang ng pondo na nakalaan para sa kanilang pagliligtas. Kaya naman, makatuwiran lang tanungin, hindi ba't ang pagkahumaling sa de-extinction ay isang delikadong laro? Hindi ba't nilalayo lang nito ang ating atensyon at pondo mula sa mas mahalaga at agarang problema, ang pagpapanatili ng biodiversity ng ating planeta ngayon at dito? Bakit natin gagastusin ang bilyon-bilyon para buhayin ang isang patay na spisye kung sa parehong halaga, daan-daang buhay na spisye ang ating maililigtas? Isa itong napakahirap na desisyon at wala tayong simpleng sagot dito. Kailan ba talaga tayo makakabili ng tiket papunta sa Pleistocene Park? Magpakatotoo muna tayo. Sa kabila ng lahat ng malalaking pahayag at pangako, nasa simula pa lang talaga tayo ng paglalakbay na ito. Kahit ang pinaka-optimistikong hula ay nagbibigay ng karagdagang 5 hanggang 10 taon bago isilang ang unang baby mammoth. Ang proyekto naman para sa Smilodon or saber-toothed cat ay mas komplikado pa dahil sa malalaking problema sa DNA nito at kawalan ng malapit na kamag-anak. Nagkakaisa ang mga nangungunang geneticist na kung mangyayari man ito, hindi ito sa loob ng ilang dekada pa. Siguro, aabot pa nga ng 1 siglo. Kailangan pang resolbahin ng agham ang napakarami pang fundamental na problema. Kaya huwag na muna tayong umasa na makikita natin ang mga saber-toothed tiger sa mga zoo sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, nananatili itong isang siyentipikong pangarap at isang malakas na inspirasyon para sa pagpapaunlad ng teknolohiya. Malayo pa ito sa pagiging isang totoong engineering project na may nakatakdang deadline. Sa huli, ang tunay na halaga ng mga proyektong naglalayong buhayin ang mga patay na uri ng hayop ay marahil wala sa pagbalik sa mismong saber-toothed tiger or mammoth. Ang tunay nilang halaga ay matatagpuan sa mga teknolohiyang nabubuo habang ginagawa ang mga proyektong ito. Ang mga kagamitan sa pag-edit ng gene, ang mga pamamaraan sa pag-aaral ng sinaunang DNA, at ang mga teknolohiya ng artipisyal na pagpapabunga. Lahat ng ito ay maaaring gamitin at dapat gamitin para iligtas ang mga uri ng hayop na nanganganib ng mawala sa kasalukuyan. Halimbawa, nagtatrabaho na ang mga geneticist para mapalakas ang genetic diversity ng mga black-footed ferret or para isalba ang northern white rhino na 2 babae na lang ang natitira. Ang mga teknolohiyang nilikha upang buhayin ang mga patay ay maaaring maging huling pag-asa para sa mga buhay pa. At marahil, iyan ang magiging pangunahing pamana ng ambisyosong proyektong ito ng
pagbuhay. Kaya, mag-recap na tayo. Ang daan patungo sa pagbuhay muli sa Smilodon o ang saber-toothed tiger ay parang isang labirinto na punong-puno ng mga dead end. Ang pangunahing problema ay ang paghahanap ng dekalidad na DNA, ang hirap sa paghahanap ng angkop na surrogate mother, at ang napakalaking bigat ng responsibilidad sa etika. Bagamat posible ito sa malayong hinaharap, sa teorya, sa praktika, isa itong napakahirap na gawain. Malamang, ang woolly mammoth ang unang hayop na mabubuhay muli at ang tagumpay o pagkabigo nila ang magdidikta ng kapalaran ng lahat ng ganitong proyekto sa mga susunod na dekada. Kaya naman, ang pagbabalik ng Smilodon ay nananatiling isang maganda, ngunit halos imposibleng maabot na pangarap. Pero ang paghahabol sa pangarap na ito ay nagpapabago na sa ating agham. Pinipilit tayo nitong sumilip sa pinakaloob-looban ng misteryo ng buhay at tanungin ang ating sarili ng mga sensitibo at hindi komportabling tanong tungkol sa ating papel sa mundong ito. Salamat sa inyo sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung na-interest kayo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. At ngayon, ito ang tanong namin sa inyo. Kung may isang extinct na hayop na mabubuhay ninyong muli, sino o ano ito? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong sagot dahil gusto naming basahin yan